Hi everyone, welcome back sa aking YouTube channel na GTR Math Tutorial at FB na RJ Enseñado. Okay, so last part ng ating numerical ability worksheet. So number 3C para sa PEMDAS or Order of Operations. So medyo mahirap na itong mga problems natin. So kumpleto na kasi maraming mga grouping symbols or yung mga parentheses, may exponent, tapos kumpleto yung mga operations natin. Okay, so sagutan na natin. So number one. Or screenshot nyo pala muna yan, post nyo, try nyo munang sagutan. Yan, so try nyo munang sagutan bago panoodin yung solution ko. Okay, so let's start. Number one. So 7 times 2 minus 3 times 2 squared minus 6 times 8 divided by 2 squared. Yan, so napakaraming grouping symbols. So pag ganyang maraming grouping symbols, magsimula tayo sa pinakaloob. Okay, so yung pinakaloob dito, yung parenthesis, tapos yung sa bracket, tapos dun sa brace. So itong dito 7 tapos times 2, pwedeng itong parenthesis naman dito parang multiplication lang. So pwede na nga palitan ito ng 7x2 na lang. So 7 times 2. Okay? So parang baliwala rin yung parenthesis dito dahil isang number lang naman. Okay, so sagutan na natin. Ang uunahin natin dito, so parenthesis. So ito muna. So ito munang nandito ang unahin natin. Okay, so kopyahin lang natin lahat. Or pwede naman, ito dahil nakahiwalay naman tong 7 times 2, pwedeng i-evaluate na natin to kasabay nito. Okay, kasi nakahiwalay naman siya. So ito pwede na natin gawing 7 times 2, 14. And then kopyahin na lang natin. Ayan, so lahat ng nandito, evaluate natin yung nasa loob. So we have 2 square minus. Ayan, so pwedeng evaluate na natin itong 6 times 8 tapos divided by itong 2 square. Naka-enclose kasi ito sa parenthesis. So pwedeng yan, unahin na natin itong 2 square. At the same time, so dahil nakahiwalay naman siya, pareha silang nasa loob nitong bracket. Tapos multiplication din ito, pwedeng isabay na natin ito. Okay, so we have 6 times 8. So that is equal to 48. And then divided by 2 squared. So that is equal to, ayan, 4. Okay? So mawawala na yung mga parentheses natin. Ayan, bracket na lang. Tapos may brace pa tayo dito. Okay, so next. Ayan, so kopyahin lang natin. So dito tayo, evaluate natin itong 48 divided by 4. So tapos meron tayong 2 square dito. Pwede na rin natin palang isabay ito. Okay, so pwede nang isabay ito, exponent. Okay, so we have 14 minus 3. So ayan, may brace pa dito. 2 squared, that is 4 minus. So pwedeng tanggalin na natin itong bracket kasi single number na yung kakalabasan nito. So 48 divided by 4, that is equal to 12. Pag nilagay kasi natin yung bracket dyan, so 12 lang naman. So wala nang iba. So kapag isang number na lang, tinatanggal na yan. Okay? So 12 na lang yan, lalagay natin dito. So 12 na lang. Then yan, may brace pa tayo dito. Okay, so tapos, so isa na lang ang grouping symbol natin. Ito na lang, 4 minus 12. So evaluate na lang natin yan. So therefore, we have 14 minus 3 times 4 minus 12, that is equal to negative 8. And then, so, multiplication, ang ibig sabihin nitong parenthesis, so unahin natin itong negative 3 times negative 8. So, tandaan, huwag niyong kakalimutan itong negative sa labas. Ibig sabihin niya, negative 3 times negative 8. So, therefore, ang magiging sagot dyan ay positive. 3 times 8, so that is equal to 24. So, therefore, final answer, 14 plus 24, that is equal to 38. Okay, so answer for number 1 is 38. So, next number 2. Okay, so we have 15 minus 3 cubed minus 5 minus 9 and then plus 4 squared divided by 2 cubed times 7. Okay, so isa-isahin natin. Unahin natin yung nasa, ayan, yung P, nasa parenthesis or grouping symbol. So unahin natin ito. So evaluate natin ito. Okay, so we have, kopyahin lang ito. We have 15 minus. So itong nasa loob ng parenthesis na ito ang uunahin natin. So tapos ang operation dito sa loob ng parenthesis ay 3 cube. May exponent. Exponent plus negative, negative. So unahin natin itong exponent. So 3 cube yung karaniwan, marami magkakamali dito, mailalagay 9.
Kasi yung iba namumultiply 3 times 3. So ang ibig sabihin ng 3 cube ay tatlong factors ng base natin na 3. So 3 times 3 times 3. So that is equal to 27 dapat, hindi 9. Okay? So we have 27 minus 5 minus 9. Okay? So plus, we have 4 squared and then divided by 2 cube, 2 cube times 7. Okay, so ito ulit. So tatlo pa sila. So pwedeng itong dalawa lang muna ang evaluate natin. So pwede ito pagsabay-sabay na natin pero baka malito. So sige, mag-focus muna tayo dito sa nasa loob ng parenthesis. So we have 15 minus, so ito munang dalawa ang unahin natin. 27 minus 5, so that is equal to 22 minus 9, ayan, plus 4 square divided by 2 cube and then times 7. Okay, so isa na lang. Ayan, so 22 minus 9. So evaluate natin yan. So we have 15 minus, pwede nang hindi isulat yung parenthesis kasi single number na lang ito. 22 minus 9, that is equal to 13. Okay, so 22 minus 9, so that is 13. So wala na yung parenthesis dahil isang number na nga lang siya. Okay, so yan, close bracket, plus 4 squared divided by 2 cube times 7. Okay, so last na, matatanggal na rin itong bracket natin. So 15 minus 13, so that is 2 plus 4 square divided by 2 cube times 7. Okay, so itong parenthesis dito, ano lang ito? Multiplication lang ito. So hindi natin kailangang unahin itong naka-parenthesis. Kasi ang ibig sabihin nitong parenthesis dito ay multiplication lang. So actually pwede nga yung palitan na lang ng times na ganyan. So diyan kasi nalilito yung karamihan. Kasi may parenthesis, ang ginagawa nila ay minumultiply. Kasi sabi naka-parenthesis, P yung una. So kapag ganyang naka-parenthesis nga pero single number lang siya, ang ibig sabihin lang nun ay multiplication. Hindi natin ito kailangang unahin. Kasi ang ibig sabihin ng parenthesis diyan, multiplication lang. Eh di palitan na lang natin ng symbol, gawin nating times para hindi nakakalito. Okay, so ngayon, i-apply ulit natin yung PEMDAS, wala na tayong parenthesis. Susunod ay exponent. So i-evaluate natin, dalawa yung exponent natin, 4 squared and then 2 cubed. Okay, so evaluate lang natin yun. So we have 2 plus 4 squared. So 4 times 4, that is 16. Divided by, ang 2 cube ay 2 times 2 times 2, that is equal to 8. And then times 7. Okay, so ngayon, so dito natin isulat. PEMDAS tayo, we have addition, division, and multiplication. Nauna itong multiplication at division. So sabay yung multiplication and division from left to right. So unahin natin itong 16 divided by 8 bago itong 8 times 7. Okay? So yun yung purpose kaya natin imbis na parenthesis ito, ginawa nating multiplication para hindi nakakalito. So ito yung uunahin dapat 16 divided by 8. Okay, so therefore kopyahin lang natin itong 2 and then plus 16 divided by 8, that is equal to 2 and then times 7. So therefore, we have may addition and multiplication. Uunahin natin si multiplication. So therefore, we have 2 plus 2 times 7, that is equal to 14. And then last step, 2 plus 14, that is equal to 16. Final answer is 16. So ito yung common mistake dito. So yung common mistake dito sa problem na ito, nakita ko na to sa maraming nagpo-post. Ito yung inuunan nila itong minumultiply. So dito nagkakamali sa part na ito. Kaya para wag kayong malito, kapag naka-parenthesis tapos isang number lang, ang ibig sabihin lang nun multiplication. Kaya palitan nyo na lang ng symbol na times para wag kayong malito yan sa naka-parenthesis na yan. Okay, so next number, number 3. Ayan, kagaya rin yan itong number 3. Ito yung number 2 kanina yung naka-parenthesis tapos single number lang. So ito yung nagpapalito dito eh. Kasi naka-parenthesis tapos single number lang. Ang ibig sabihin lang niya naka-parenthesis na single number, multiplication lang yan. So para wag kayong malito diyan, palitan natin ng symbol. Imbis na parenthesis na single number lang, pwede natin yang isulat as 4 cube times 2. Ayan, so hindi na nakakalito kasi yung symbol natin times na. So madali nang gawin itong MDAS. Okay? So pag natanggal na natin yung mga parenthesis or grouping symbol. So divided by 2, parehas dito, 2 times 4. Gawin nating times 4 lang. Kasi yung iba, inuuna itong 2 times 4 kasi may parenthesis.
Pero take note, ang naka-parenthesis 4 lang. Hindi natin kailangang unahin ito. Uunahin lang natin ito kung yung parenthesis ay nandito dapat. Naka-enclose din yung 2. Kaso yung 4 lang ang naka-enclose sa parenthesis. Kaya ayan, pinalitan na lang natin ng times na symbol para hindi nakakalito. So minus, ito lang po ang nasa parenthesis dahil tatlong number yan at may symbol tayo sa loob. So ito yung uunahin natin. Okay, so tatluhan siya. So pwedeng ito munang 8 minus 3 ang evaluate natin. So 8 minus 3, that is equal to 5 and then just copy positive 2 and then minus 7. Okay, so nandito pa rin tayo sa parenthesis. So unahin natin ito. Ayan, parenthesis, negative. Nasa labas yung negative. So 5 plus 2. So kopyahin lang natin lahat. So 4 cubed times 2 divided by 2 times 4 minus, tanggalin na ang parenthesis dahil single number na lang yung magiging sagot. 5 plus 2, that is 7. And then minus 7. So okay, so wala na tayong grouping symbol. Ang susunod naman natin ay exponent. So exponent, so meron tayong exponent dito, 4 cubed. So ito yung evaluate natin na kasunod. 4 cubed, so that is 4 times 4. Baka may magkamali ulit, maging 12. So 4 cubed is 4 times 4, 16 times another 4. That is equal to 64. Okay, so this is 64 times 2 divided by 2 times 4 minus 7 minus 7. Okay, so ngayon, operations na lang lahat siya. So mag-multiplication tayo and division left to right tayo. So left to right, hindi natin pwedeng pagsabay-sabayin ito kasi magkakasunod siya. 64 times 2 divided by 2 times 4. Okay, so unahin natin left to right tayo. 64 times 2 muna. So 64 times 2, that is 128 divided by 2 times 4 minus 7 minus 7. So parang babalik din siya dito kasi 64 times 2, 128 tapos divided by 2. So pwede palang makancel to, no? So 128 divided by 2 naman, babalik siya dito sa 64. Okay? So we have 64 times 4 minus 7 minus 7. Okay, so tatlo na lang. So times, minus, and minus. So dito tayo, unahin natin itong multiplication. So 64 times 4. So scratch tayo dito. Ito yung 64. Dito na natin isulat. 64 times 4. So that is equal to 4 times 4, 16. 4 times 6 is 24 plus 1. So 256 ang product nito. So we have 256 minus 7 minus 7. Okay, so next, dalawang minus yan. So left to right tayo. So 256 minus 7. So that is equal to 249. And then minus 7. Last step, 249 minus 7. Final answer is 242. Okay. So marami ring mga nagkamali dito sa problem na ito. Nakikita ko to mga nakapost sa iba't ibang mga FB group dati. Okay, so next, number 4. Okay, so number 4, 7 times 6 plus 5 divided by 21 divided by 3 plus 4 plus 3. Okay, so again, unahin natin ang naka-enclose sa parenthesis. So dito tayo sa P ulit. Okay, so dalawa yung parenthesis, magkahiwalay naman siya. So pwedeng pagsabayin na natin ang pag-evaluate dito dahil magkahiwalay naman siya. Okay, so we have 7 times 6 plus 5. So yung 6 plus 5, that is equal to 11. So pwedeng yan, times 11 na lang yan. So yung kapag single number lang na naka-parenthesis, ibig sabihin lang nun multiplication. Pwedeng multiplication symbol lang ilagay natin dyan. Okay? And then we have, just copy the symbol, division symbol, and then 21 divided by 3. So that is 7. Pwede na nating tanggalin yung parenthesis kasi single number na nga lang siya. So pwedeng 7 na lang ang ilagay natin dyan. And then just copy plus 4 plus 3. Okay, so dito, ito multiplication ang ibig sabihin na to. So 7 times 11 divided by 7. So nandito na tayo sa M at D. So left to right tayo. So left to right, multiplication, division. So unahin natin itong multiplication. 7 times 11. So that is equal to 77 divided by 7 plus 4 plus 3. Okay, so we have division, addition, and addition. So unahin natin itong division. So 77 divided by 7, that is equal to 11 plus 4 plus 3. And then we have left to right. So 11 plus 4, that is equal to 15 plus 3. So final answer, 15 plus 3 equals 18.
Okay, so last number, number 5. Ayan, so we have quantity 63 divided by 9 plus 5 times quantity 15 divided by 3 minus 4 times 6. So meron tayong tatlong grouping symbol, tatlong nakaparenthesis pero magkakahiwalay siya. Magkakahiwalay naman. So, ang gagawin natin dyan ay pagsabay-sabay na natin ang pag-evaluate dahil magkakahiwalay. Okay? So, we have 63 divided by 9. That is equal to 7 plus, just copy, positive 5. And then, we have 15 divided by 3. So, that is equal to 5. Pwedeng palitan ng multiplication symbol na lang yan dahil isang number lang yan. And then, minus 4 times 6 is 24. No need to write the parenthesis dahil single number na lang. So minus 24. And then, so anong mga operation natin? We have addition. So this is multiplication, naka-parenthesis, and then subtraction. So unahin natin itong naka-parenthesis dahil yan ay multiplication. So therefore, we have 7 plus 5 times 5. So that is equal to 25 minus 24. So therefore, we have so addition and subtraction. So left to right, 7 plus 25. That is equal to 32. Just copy negative 24. And then finally, subtract na natin 32 minus 24. Final answer is 8. Okay, so that's all. So I hope nagustuhan nyo ang explanation ko para sa PEMDAS na ito na medyo nakakalito. Ayan. So thank you for watching and kita-kita tayo sa mga susunod pang mga civil service exam reviewer or mga worksheet. Ayan. So good luck po sa lahat na nagre-review. Bye-bye and God bless.